Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo na po tayo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At ang pangkaraniwang tema po sa ikalawang linggo na ito ay ang kapayapaan. Sa unang pagbasa, kung atin pong susuriin, kapayapaan ang nais ipabatid sa atin. At ito po ang motto ng atin pong minamahal na obispo. Be consoled, my people. Pumanatag ka, bayan ko. Sapagkat hinango na tayo sa pagkaalipin, nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin, ang sabi ng Diyos. Ito yung pagkatagpo sa kapayapaan. Kapag panatag na ang atin pong kalooban, payapa na tayong makaharap sa Diyos at sa atin pong kapwa. At ito rin ang nais ituro ni San Juan Bautista na siyang naging tampok sa atin pong ebanghelyo. Siya ang unang ipinadala ng Diyos upang maipaghanda ng daraanan ang Panginoon. Ano ang kanyang sinasabi? Pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang patawarin ng Diyos. Ito yung paulit-ulit na pangaral ni San Juan Bautista, ang baptismal of repentance o baptism of repentance. At ano po ang baptism of repentance? Sa kultura po ng mga Hudyo, yung paghuhugas ay isa sa mga ritual nilang ginagawa. Bago pumasok po ng bahay, sila po ay naguhugas ng paa. Bago po sila kumain, sila po ay naguhugas ng kamay. Bakit? Ang paghuhugas po nila na ito ay isa pong pagpapaalala sa bawat isa po sa kanila na sila ay marumi na kailangang maglinis o mag-purify. Kaya nga sa mga Hudyong makakarinig nito, sila ay pamilyar sa turo at pangaral ni San Juan Bautista sa pagpapahayag ng pagbibinyag sa tubig. Ngunit ngano nga ba ang baptism of repentance? Dahil sa atin pong mga pagiging makasalanan, kailangan natin maglinis sa pamamagitan ng pangungumpisal upang lalo nating mapaghandaan ang pagdating ng Panginoon sa atin pong buhay. Hayaan niyo po na magbigay ako ng 3 uri ng pangungumpisal. Una, pangungumpisal sa sarili. Parte po ng atin pong pagiging tao, yung pinipikit natin yung ating mga mata sa mga ayaw po nating makita. At kasama na rito ang pagpikit natin sa ating mga kamalian o sa kasalanan natin sa ating buhay. Isa daw po sa mga kalaban ng atin pong mga sarili ay walang iba kung hindi po ang ating sarili. Bakit po? Kasi po, hindi po natin kayang komprontahin ang atin pong mga sarili sa mga kamalian na atin pong mga ginagawa. Kahit po alam na po natin ang atin pong kasalanan, itinuturo pa po natin ang ibang tao sa atin pong nagawang kamalian. Halimbawa po, sa atin po sa pamilya, kapag po ang isang miyembro ng pamilya ay nakabasag po ng baso, nakabasag po ng plato, o nayupi po yung pinakamagandang kawali ni nanay, ano po ang ginagawa? Itinatapon po bigla sa likod ng bahay ang nabasag na kasangkapan.
Yung nayupi pong magandang kawali ng nanay, itinatago po sa hindi makikita ng nanay. At kapag ka nagtanong na po si nanay kung nasaan ang mga gamit, ang madalas pong sinasabi ng nakabasag, tanong niyo po nanay kay kuya, siya po yung nagluto kaninang umaga. Tanong niyo po kay bunso nanay, siya po yung nag-urong ng plato at ng baso po kanina pong tanghali. Nagtuturo-turuan na po o itinuturo na po natin ang atin pong kapwa sa kamalian na atin pong ginagawa. Wala po tayong pinagkaiba sa mga una po natin magulang noong tinukso po sila ng ahas po. Na kung papaanong tinukso ng ahas ang babae at ang babae ay tinukso po ng lalaki, noong hinanap na po siya ng Diyos, sila po ay nagtago sapagkat sinabi niya na siya ay hubad. Tinuro ng lalaki ang babae sapagkat ito ang nagdulot ng kasalanan sa atin pong mga unang magulang. Tayo po ay nagtuturo-turuan kahit na po sinasabi ng atin pong mga konsensya na aminin yung atin pong mga kasalanan, pero hindi po natin maamin sapagkat natatakot po tayo na tayo ay magpakumbaba. Hindi po natin ma-admit ang atin pong mga kasalanan at ito po ay humahantong sa pagiging mayabang. When we admit our sins, dito po tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa sarili. Biyaya ng Diyos ang kapayapaan sapagkat ang katotohanan ay siyang nananalantay sa atin pong mga buhay. At ito po yung magandang dapat po natin tignan sa araw-araw po natin pamumuhay. Kung titignan po natin yung the prodigal son, yung batang lalaki o yung batang anak na lumustay ng kayamanan ng kanya pong ama, nandoon po yung pagsisisi noon pong batang lalaki. At ang sabi po niya doon, uuwi ako sa amin tahanan, haharap ako sa akin ama, at aaminin ko na ako ay nagkasala at hindi nakarapat-dapat na tawagin na kanya pong anak. Pero ano po ang ginawa ng ama? Noong nakita na po yung kanya pong anak, nagmamadaling tumakbo at yakapin ang kanya pong anak. Ganito din po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Na kapag inamin na po natin sa atin pong mga sarili kung paano po tayo at kung ano po ang atin pong mga kasalanan, may kagalakan na tatanggapin po tayo ng Diyos sa atin pong pagbabalik. Ikalawang bagay na dapat po natin pagnilayan, ang pangungumpisal sa atin pong kapwa. Sa pagkakasala natin sa atin pong kapwa, nasisira ang magandang ugnayan natin sa kanila. Ano po ba ang humahantong ng pagkakasala sa atin pong kapwa? Kapag hindi na po tayo marunong makinig, kapag hindi na po tayo marunong tumanggap, kapag hindi na po natin nakikilala kung sino po ang atin pong kaharap. Kadalasan po sa loob ng pamilya, sa magkakaibigan, sa magkakapitbahay, mas madalas po nagkakaroon po ng alitan. Bakit? Sa hindi po pagkakaroon ng pag-uunawaan. Halimbawa, kapag po tayo ay tinatama ng atin pong mga kapwa-tao, ano po ang kadalasan po nating reaksyon?
Mas tumataas po ang boses po natin kaysa sa nagtatama po sa atin. Bakit? Bakit ko papakinggan yan? Mas magaling ako kaysa sa kanya. Bakit ko papakinggan yung taong nagtatama sa akin? Mas professional ako kaysa sa kanya. Hindi na po natin tinitignan yung pagmamahal ng atin pong kapwa kapag po tayo ay tinatama. Masyado na po tayong mapagmataas. Hindi na po natin tinitignan yung pagmamahal ng atin pong kapwa. At ito po ay isang malaking hamon po sa bawat isa po sa atin kung papaano po natin gigibain ang wall o ang bakod na itinayo po natin sa relasyon po natin sa atin pong kapwa. Napakahirap pong magpatawad, ano po? Pero ano po ang utos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pagkatao. At ano ang ikalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung hindi mo kayang ibigin ang iyong sarili at patawarin ang iyong sarili, hindi mo nga kayang patawarin ang iyong kapwa. Hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa. Bakit? Kasi dito pa lamang, hindi mo na mapatawad ang iyong sarili. Kaya nga po sa banal na pagdiriwang ng atin pong banal na misa, kapag ka makikita natin ang atin pong mga kaaway na nasa likod at sinabi ng pari, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, ano po ang gagawin natin? Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Pag nakita po yung kagalit sa likod, hindi na po nakikipag-peace be with you. Para saan pa po at dumadalo tayo ng banal na misa? Para saan pa po na sa pambungad pa lamang po, humihingi na po tayo ng kapatawaran sa atin pong mga kasalanan, hindi po natin kayang patawarin ang atin pong mga kapwa. Nasaan ang kapayapaan sa pagdiriwang natin ng banal na misa kung tayo po mismo ay hindi marunong magpatawad? Kaya po ito po yung tutuhog sa ikatlong puntos ng atin pong pagdinilay sa linggo po na ito. Ang panghuli ay ang pangungumpisal sa Diyos. Ang wakas ng pagmamataas ay ang simula ng kapatawaran. Kaya nga po tinuturuan po tayo ng banal na simbahan na mangumpisal isang beses sa loob ng isang taon. Ito po ang panawagan po sa mga laiko na nakikinig ng pangaral ng simbahan. Sapagkat kami pong mga pari, kami pong mga diakono at ang mga seminarista po ay tinuturuan ng mangumpisal isang beses sa loob ng isang buwan. Sapagkat kinakailangan po namin na ilapit ang mga taong mananampalataya sa Diyos. Kinakailangan po na sa bawat pagdiriwang ng sakramento na ibibigay po namin sa amin pong mga mananampalataya, yung Diyos, yung patuloy na kumikilos at gumagalaw sa amin pong mga buhay, papalapit po sa mga taong mananampalataya. At kung tayo po ay hindi po nakapangungumpisal, kahit po na sinasabi po ng iba pong mga sekta o sinasabi po ng iba pong mga tao, bakit kayong mga Katoliko nangungumpisal pa kayo sa pari? Po pwede naman kayong mangumpisal at dumiretso sa Diyos. Opo, pinapatawad po tayo ng Diyos sa atin pong mga kasalanan kung tayo po ay tapat at mayroong kababaang loob na ikumpisal ang atin pong mga kasalanan. Pero wag na wag po natin kakalimutan
na ang pari ang mukha ni Kristo sa sanlibutan. Kaya po tayo lumalapit sa pari para humingi po ng kapatawaran sapagkat ginagawa po ng Diyos na instrumento ang pari upang dumaloy ang pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa. Kailan po kaya tayo huling nangumpisal? Kailan po kaya kayo huling nangumpisal? Ang tatlong uri na ito ay magiging posible kung tayo ay lalapit sa sakramento ng kumpisal. Ito yung paghahanda na sinasabi ng mabuting balita at ang pagtuwid ng daan na ipinapahayag sa unang pagbasa. Sapagkat when we confess our sins, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Hindi po ba napakasarap matulog ng payapa ang ating kalooban? Napakasarap pong humarap sa atin pong mga kapwa na payapa at alam po natin na napatawad na po natin ang atin pong sarili at ang atin pong kapwa. Mga minamahal kong kapatid, hamon po ito sa bawat isa po sa atin kung paano natin makakamit ang kapayapaan at kahandaan na salubungin ang dakilang manunubos, walang iba kung hindi si Jesus. Amen.